Naranasan nyo na ba yung pakiramdam na sigurado kayong may isda sa isang lugar, kaya inihagis nyo ang inyong pain ng paulit-ulit, pero kahit anong gawin nyo ay walang kumakagat? Marahil ay naisip ninyo na kailangan lang ng mas mahabang pasensya, na baka mamaya ay magugutom din sila. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang mismong pagiging matiyagan ninyo sa iisang lugar ang pangunahing dahilan kung bakit kayo umuuwing bukya? Oo, tama ang narinig ninyo. Ang nakasanayan nating paniniwala na ang walang sawang paghagis sa iisang pwesto ay susi sa tagumpay ay isa palang malaking pagkakamali na nagtataboy sa ating mga paboritong huli. Sa video na ito, ibubunyag natin ang isang hindi inaasahang katotohanan tungkol sa ugali ng mga isda at kung bakit ang lumang pamamaraan na ito ay sumisira sa inyong diskarte. Sigurado ako, pagkatapos ninyong mapanood ito, mag-iiba ang pananaw ninyo sa pamimingwit. Kayo ba ay madalas tumambay sa iisang spot buong maghapon? Pag-usapan natin iyan. Bakit nga ba napakahalaga ng paksang ito para sa ating lahat na mahilig mamingwit? Nakasanayan na kasi natin ang mga itinuro sa atin ng mga nakatatanda. Ang kasabihan nga nila dati, kapag may nakita kang magandang pwesto, upuan mo lang daw yon, pakainin ang lugar, at hintayin ang mga isda na lumapit. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mangingisda ang ginagawa ang parehong diskarte sa loob ng maraming taon. Gigising ng maaga, pupunta sa paboritong bato o sa ilalim ng paboritong puno at ihahagis ang kawil ng daan-daang beses sa mismong parehong parisukat ng tubig. Ang paniniwala natin, kapag mas madalas nating ibinabagsak ang pain sa harap nila, mas malaki ang pagkakataon na makagat ito. Subalit, ang hindi natin napapansin ay ang nagbabagong panahon at ang nagiging mas matalinong ugali ng mga isda, lalo na sa mga lugar na madalas dayuhin ng mga tao. Panahon na para basagin ang lumang nakasanayan na ito. Isipin ninyo ang isang napakagandang umaga sa lawa. Tahimik ang paligid, walang hangin, at parang salamin ang ibabaw ng tubig. Nakita ninyo yung isang malaking nakalubog na kahoy sa gilid at sa isip ninyo, siguradong may nakatagong halimaw na isda doon. Kaya ang ginawa ninyo, inihagis ninyo ang inyong pain ng buong husay. Lumagpak ito sa tubig. Isang magandang paghagis. Naghintay kayo ng ilang minuto. Walang kumagat. Kaya binatak ninyo ulit pataas at inihagis muli sa eksaktong parehong lugar. At inulit ninyo ito ng 5 beses, 10 beses, hanggang sa umabot na ng 20 beses na paghagis. Sa bawat pagbagsak ng inyong tingga or artipisyal na pain sa ibabaw ng tubig, lumilikha ito ng malakas na tunog at mga alon na kumakalat sa buong paligid. Para sa atin na nasa itaas ng tubig, parang wala lang ito. Inaasahan pa nga natin na baka maakit sila sa tunog. Pero para sa mga nilalang na nasa ilalim, ang paulit-ulit na pagbagsak na ito ay hindi sinyalis ng pagkain. Ito ay malinaw na sinyalis ng panganib. Sa halip na lumapit sila para kainin ang pain ninyo, ang gagawin nila ay unti-unting lalayo papunta sa mas malalim at mas tahimik na bahagi ng tubig dahil alam nilang may hindi natural na nangyayari. Pag-usapan natin ang epekto ng tunog ng pagbagsak. Ang unang paghagis ninyo ay madalas nakakakuha ng atensyon. Isang natural na reaksyon ng isda ang lumingon kapag may nahulog sa tubig dahil baka ito ay isang palaka o insekto na maaari nilang kainin. Ang ikalawang paghagis sa parehong lugar ay nagdudulot ng pagtataka. Pero pagdating ng ikatlo, ikaapat at ikalimang paghagis, nawawala na ang kanilang interes na kumain at napapalitan ito ng pagiging alerto.
Isipin ninyo na lang na nakaupo kayo sa loob ng inyong bahay at may isang taong paulit-ulit na nagbabato sa bubong ninyo. Sa unang kalabog, baka isipin ninyong may nahulog na sanga. Pero kapag nagtuloy-tuloy ito, lalabas kayo hindi para kumain, kundi para umiwas o tumakbo. Ganyan din ang pakiramdam ng mga isda, ang nakakabinging tunog ng palaging pagbagsak ng pain sa parehong lugar ay nakakabulabog sa kanilang natural na kapaligiran. Kaya imbis na maghintay silang may mahulog na pagkain, mas pipiliin nilang lumangoy palayo upang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa kung anumang nag-iingay sa itaas. Narito ang isang malaking kasinungalingan na dapat na nating kalimutan. May sikat na paniniwala noon na ang mga isda daw ay mayroon lamang 3 segundong memorya. Kung totoo iyon, walang problema kahit 1,000 beses ninyong ihagis ang inyong kawil sa iisang lugar dahil agad nilang makakalimutan ang nakaraang pagbagsak. Ngunit napatunayan na ng mga eksperto at ng mga veteranong mangingisda na ang mga ito ay may kakayahang matandaan ang mga banta at panganib sa kanilang paligid. Natututo sila mula sa kanilang mga karanasan, lalo na sa mga pampublikong sapa o ilog na madalas pamingwitan ng mga tao. Ang mga isda dito ay naging mas matalino na. Nakikilala na nila kung ang isang bagay na nahuhulog sa tubig ay totoong pagkain o isang patibong. Kapag nakita nilang paulit-ulit na bumababa ang parehong hugis ng pain sa isang spot ng walang tigil, pumapasok sa kanilang isipan na ito ay hindi natural. Naaalala nila ang panginginig ng tubig na dulot ng inyong patuloy na paghagis at ginagamit nila ang memoryang ito upang umiwas sa inyong kawil. Tingnan natin ang paggamit ng mabibigat na tingga at malalaking artipisyal na pain. Maraming mangingisda ang paborito ang mga ito dahil mas madali silang ihagis ng malayo at hindi madaling tangayin ng agos. Pero kapag pinagsama ninyo ang mabigat na gamit at ang paulit-ulit na paghagis sa iisang lugar, para na rin kayong naghuhulog ng mga bomba sa ilalim ng tubig. Sa bawat bagsak ng malaking tingga, lumilikha ito ng matinding panginginig or vibration na mabilis na naglalakbay sa tubig. Ang tubig ay napakagandang daluyan ng tunog at pakiramdam, mas mabilis pa kaysa sa hangin. Kung kayo ay gumagamit ng malalaking gamit, ang payo ko ay bawasan ng dalas ng paghagis sa parehong lugar. Kapag nabulabog na ninyo ang isang pwesto, gamit ang malakas na pagbagsak, kailangan ninyong bigyan ito ng oras upang bumalik sa normal na katahimikan. Kung patuloy ninyo itong bubombahin, hindi lamang ang paborito ninyong isda ang aalis, kundi pati na rin ang mga maliliit na isda na nagsisilbing natural na pagkain sa lugar na iyon. Kapag nawala ang mga maliliit, asahan ninyong susunod na aalis ang mga malalaki. Pumasok naman tayo sa siyensya kung paano nararamdaman ng isda ang paligid nila. Mayroon silang tinatawag na lateral line. Ito ay isang linya ng mga sensitibong ugat na makikita sa magkabilang gilid ng kanilang katawan, mula sa ulo hanggang sa buntot. Ginagamit nila ito bilang radar upang maramdaman ang kahit na pinakamaliit na pagbabago sa paggalaw ng tubig. Ito ang dahilan kung bakit nakakahuli sila ng pagkain kahit sa madilim at maputik na tubig. Ngayon, isipin ninyo kung ano ang nararamdaman ng kanilang radar sa tuwing paulit-ulit ninyong hinahagis ang inyong linya. Ang paghawi ng tali sa tubig, ang pagbagsak ng pain, at ang pagbatak ninyo pabalik ay nagpapadala ng sunod-sunod at magulong senyales sa kanilang lateral line. Ang sobrang dami ng kakaibang panginginig ay nakakalito at nakakatakot para sa kanila. Imbes na isang mahinang senyales ng isang nasugatang insekto, ang nararamdaman nila ay isang malakas
at agresibong presensya. Dahil dito, ang kanilang radar ay nagbibigay ng babala na umalis na sa lugar na iyon bago pa mahuli ang lahat. Mahalagang malaman natin ang pagkakaiba ng tunog ng nagpapakain at ng tumatakas. Kapag ang isang pain ay inihagis ng tama at tahimik, ginagaya nito ang tunog ng isang insekto na nahulog mula sa sanga o isang maliit na isda na nanghihina. Ang ganitong presentasyon ay nag-iimbita sa mga malalaking isda para kumain. Ngunit kapag kayo ay patuloy na bumabato at bumabatak ng mabilis at magulo sa iisang lugar lamang, ang ginagaya ninyo ay ang galaw ng isang umaataking mandaragit na isda or ibon. Ang mga isdang nais ninyong hulihin, lalo na ang mga maingat, ay nakakabasa ng sitwasyon. Kapag napansin nilang may umaatake sa kanilang pwesto ng paulit-ulit, ang una nilang reaksyon ay magtago sa mas malalalim na bahagi o sa ilalim ng mga makakapal na damo sa tubig. Hindi nila isusugal ang kanilang buhay para lang sa isang piraso ng pagkain kung ramdam nilang may ibang malaking nilalang na nagwawala sa ibabaw. Kaya sa halip na makaakit, nagiging dahilan pa ang inyong masipag na paghagis upang magtago sila at hindi na lumabas ng mahabang oras. Isa sa mga pinakamahirap tanggalin na ugali ay ang tinatawag nating sakit ng mga matitigas ang ulo. Ito yung senaryo kung saan sinasabi natin sa ating sarili na dito ako nakahuli ng malaki noong nakaraang buwan, kaya siguradong mayroon ulit dito ngayon. Dahil sa magandang alaalang ito, pinipilit nating ihagis ang ating kawil sa mismong eksaktong pwesto kahit na 3 oras na tayong walang huli. Nagiging bulag tayo sa katotohanan na ang kalagayan ng tubig at ang ugali ng mga isda ay nagbabago araw-araw. Ang lugar na maganda kahapon ay maaaring walang kwenta ngayon. Ang patuloy na pag-asa sa nakaraan ay pumipigil sa atin na mag-explore at maghanap ng mas magandang pwesto. Sa halip na ubusin ang buong umaga sa paghagis ng 100 beses sa iisang bato, mas mainam na tanggapin na baka wala ng laman ang lugar na iyon sa sandaling iyon. Ang matatalinong mangingisda ay hindi nagpapakulong sa isang pwesto lamang. Alam nila kung kailan dapat sumuko sa isang spot at lumipat sa iba upang makahanap ng mga isdang aktibong naghahanap ng pagkain. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa anino at pagpapakita ng hugis. Sa tuwing kayo ay humahagis, iginagalaw ninyo ang inyong braso at pati na rin ang inyong mahabang pamalo. Kung maliwanag ang araw at mababaw o malinaw ang tubig, ang bawat galaw ninyo sa pampang o sa bangka ay lumilikha ng anino na tumatama sa ilalim ng tubig. Kung inuulit-ulit ninyo ang paghagis mula sa eksaktong parehong kinatatayuan, napapansin ng mga isda ang patuloy na pagkumpas ng malaking anino sa ibabaw nila. Para sa kanila, ang anumang malaking anino na gumagalaw sa itaas ay nangangahulugang may ibon o tao na nagmamasid upang hulihin sila. Nakikita rin nila ang kislap ng inyong pamalo at maging ang kulay ng inyong damit kung kayo ay nakatayo ng masyadong malapit sa gilid. Kapag nakita nilang pabalik-balik ang aninong ito sa bawat paglipad ng inyong pain, asahan ninyong hindi sila lalapit. Minsan, ang inyong presensya at ang inyong sariling anino na paulit-ulit na humahawi sa liwanag ang siya mismong nagtataboy sa pinapangarap ninyong huli. Nandyan din ang problema sa pagkasawa sa paningin. Kung kayo ay gumagamit ng mga artipisyal na pain, mahalagang maunawaan na ang mga isda ay matatalas ang mata pagdating sa detalye. Kung ihahagis ninyo ang parehong kulay, parehong hugis, at may parehong galaw na artipisyal na pain ng 20 beses na dumadaan sa harap nila, magsasawa sila dito.
Sa unang daan ng inyong pain, baka susundan nila ito dahil sa kuryosidad. Sa ikalawang daan, susuriin nila kung ito ba ay totoong nabubuhay. Ngunit pagdating ng ikalima at higit pang daan na eksakto ang bilis at galaw, malalaman nilang peke ito. Ang mga isda ay hindi kumakain ng mga bagay na kahina-hinala kapag marami naman silang ibang natural na pagpipilian sa ilalim. Ito ang dahilan kung bakit madalas sabihin ng mga veterano na kung walang sumubok na kagatin ang inyong artipisyal na pain, pagkatapos ng 3 hanggang 5 paghagis sa isang spot, palitan ninyo ang kulay, palitan ang estilo ng pagbatak, o mas mabuting lumipat na lamang ng ibang lugar na paghahagisan. Dapat din nating intindihin ang pagkakaiba ng mga maliliit na isda at ng mga matatanda at malalaking isda. Ang mga maliliit at bata ay madalas na agresibo at hindi masyadong nag-iisip. Baka nga kagatin pa nila ang pain ninyo kahit 10 beses ninyo itong ibagsak sa kanilang tapat dahil sa matinding gutom o pakikipag-agawan sa iba. Ngunit ang mga malalaking isda, ang mga tinatawag nating tropeyo na pinapangarap nating lahat na mahuli, ay naging malaki at matanda dahil sila ay maingat at matalino. Hindi sila nabubuhay ng matagal kung basta-basta na lang silang susunggab sa anumang bagay na nahuhulog sa tubig. Ang mga matatandang isdang ito ay mapagmasid. Kapag nakita nila at naramdaman ang walang humpay na pagbagsak ng inyong tingga sa kanilang teritoryo, mas pipiliin nilang lumangoy ng dahan-dahan papunta sa mas malalim na bahagi. Hindi sila magpapanik, pero tahimik silang aalis at iiwan ang mga maliliit at walang muwang na isda upang sila ang mabingwit ninyo. Kung gusto ninyo ng malaking huli, kailangan ninyong maging mas tahimik at mas mapanuri kaysa sa kanila. Kaya ano ang dapat gawin kung sigurado talaga kayong may isda sa inyong paboritong spot pero ayaw nilang kumagat? Ang sagot ay bigyan ng pahinga ang lugar. Kapag nakagawa na kayo ng 3 hanggang 5 paghagis at wala pa ring nangyayari, huwag ninyong pilitin. Ibaba ninyo ang inyong pamalo o ilapag muna ang inyong linya. Umupo kayo, uminom ng tubig, at palipasin ang 15 hanggang 30 minuto nang hindi binubulabog ang nasabing bahagi ng tubig. Ang pagbibigay ng pahinga sa isang spot ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga isda na kumalma at bumalik sa kanilang normal na pag-uugali ng paghahanap ng pagkain. Madalas, kapag inihagis ninyo muli ang inyong pain pagkatapos ng mahabang pahinga, diyan ninyo makukuha ang pinakahihintay na kagat. Mas epektibo ito kaysa sa pagbato ng 100 beses ng sunod-sunod. Sa pagpapahinga ng pwesto, inaalis ninyo ang pakiramdam ng panganib na nilikha ng inyong mga unang paghagis at nagmumukhang bago at natural muli ang inyong pain sa kanilang paningin pagdating ng tamang pagkakataon. Bukod sa pagbibigay ng pahinga, isang epektibong paraan ay ang pagbabago ng anggulo ng inyong paghagis. Kapag nakatayo kayo sa isang pwesto at patuloy na ibinabato ang inyong kawil sa iisang direksyon, dumadaan ang pain ninyo sa iisang linya lamang. Alam na ng mga isda kung saan ito manggagaling. Ang magandang gawin ay maglakad kayo ng ilang hakbang pakaliwa o pakanan. Kapag nag-iba kayo ng pwesto, mag-iiba rin ang daanan ng inyong pain sa ilalim ng tubig. Makikita ito ng mga isda mula sa ibang anggulo at dahil mukha itong nanggagaling sa ibang direksyon, nagmumukha itong bagong pagkakataon para sa kanila. Ang pagpapalit ng anggulo ay parang pag-aalok ng pagkain sa ibang pinto ng kanilang bahay. Minsan, ang kailangan lang ng isang nag-aalinlangang isda ay
makita ang inyong pain na lumalangoy palayo sa kanila mula sa gilid kaysa sa paulit-ulit na bumabagsak ng direkta sa kanilang mga ulo. Ang simpleng paglipat ng ilang hakbang ay malaking pagbabago na sa inyong pangkalahatang diskarte. Pag-isipan din natin ang epekto ng mismong tali sa pangingisda o ang hapin sa tuwing hinahawi ninyo ang tubig para batakin ang inyong pain. Ang tali ay gumagawa ng linya at bumubiyak sa tubig. Kapag inuulit ninyo ito sa parehong daanan, ang mga matatalinong isda ay hindi na lang nakatingin sa pain, nakikita na rin nila ang taling nakakabit dito. Kahit pagaano kanipis or kalinaw ang inyong ginagamit na tali, kapag sinasala nito ang sinag ng araw habang paulit-ulit na dumadaan sa ibabaw nila, nagiging kaduda-duda ito. Napapansin nila ang pagkonekta ng pain sa isang mahabang bagay na umaabot pataas. Kapag nakilala nila ang taling ito, hinding-hindi na nila kakagatin ang nakakabit na pagkain sa dulo. Ang paulit-ulit na paghagis ay nagbibigay ng sobrang daming pagkakataon sa mga isda na pag-aralan ang inyong buong setup. Ang bawat dagdag na paghagis ay nagbibigay sa kanila ng karagdagang oras para makita ang mga detalye na dapat sana ay nakatago, na lalo lamang sumisira sa inyong pagkakataong makahuli. Pamilyar ba kayo sa kasinungalingan ng isa pang hagis? Naranasan na natin lahat ito. Sinasabi natin sa sarili natin, o sige, huling hagis na ito sa pwestong ito, tapos lilipat na ako. Pero dahil sa pag-asa na baka ngayon nakakagat, inabot na kayo ng 20 huling hagis. Ang patibong na ito ang umuubos sa ating mahalagang oras na sana ay nagamit natin sa paggalugad ng mga bagong bahagi ng ilog o dagat. Kapag hindi natin mapigilan ang sarili natin na umulit ng umulit, nag-aaksaya tayo ng lakas sa isang lugar na maaaring matagal nang inabandona ng mga isda dahil sa sobrang ingay natin. Kailangan nating magkaroon ng disiplina bilang mga mangingisda. Kung itinakda mo na 3 hagis lamang ang gagawin mo sa isang bato, sundin mo ito. Kung walang pumansin, maglakad ka at maghanap ng bagong istruktura. Ang pangingisda ay isang aktibong laro ng paghahanap, hindi lamang isang laro ng paghihintay. Huwag kayong magpadala sa emosyon na parang may utang ang isang lugar na bigyan kayo ng huli. Kahit anong uri pa ng kagamitan ang ginagamit ninyo, ang prinsipyong ito ay totoo. Kahit na simpleng kawayan at pisilang ang gamit ninyo, o kaya ay makabagong pamalo na may mamahaling makina, ang paulit-ulit na pagbagsak ng pain sa iisang tuldok ay nakakasira ng diskarte. Siyempre, may mga paraan para bawasan ang ingay tulad ng pagbagal ng pagbagsak ng pain o paggamit ng mas magaan na tingga. Pero kahit gaano pa kayo katahimik maghagis, kung gagawin ninyo ito ng sunod-sunod na walang patlang sa iisang lugar, mapapansin pa rin ito ng kalikasan bilang isang hindi normal na kaganapan. Ang pinakamahusay na diskarte ay ang pag-ibahin ang inyong mga target na lokasyon. Magsimula kayo sa malapit sa gilid, pagkatapos ay sa mas malayo ng kaunti hanggang sa maabot ninyo ang pinakamalalim na bahagi. Sa ganitong paraan, naihaharap ninyo ang inyong pain sa iba't ibang isda na naghihintay sa iba't ibang lalim nang hindi ninyo binubulabog ang buong lugar. Isaalang-alang din natin ang natural na paggalaw ng tubig at ang agos. Kung kayo ay nangingisda sa isang ilog o sa dagat na may gumagalaw na tubig, ang sitwasyon sa ilalim ay patuloy na nagbabago. Ang inyong inihagis na pain sa iisang spot ng paulit-ulit ay madalas nagmumukhang peke dahil hindi ito sumasabay sa natural na daloy ng agos. Kapag ang lahat ng maliliit na isda at mga insekto
ay tinatangay pababa sa isang direksyon, tapos ang inyong pain ay paulit-ulit na lumalapag at bumabatak pabalik sa parehong punto laban sa agos. Magtataka ang mga malalaking isda. Nakikita nilang may isang nilalang na lumalaban sa natural na patakaran ng ilog. Sa halip na pilitin ang inyong pain sa iisang punto, mas magandang ihagis ito sa itaas na bahagi ng agos at hayaan itong maanod pababa sa natural na paraan na dumadaan sa harap ng mga nakatagong isda. Ang pamamaraang ito ay hindi nangangailangan ng patuloy at maingay na paghagis. Ang pagiging isang magaling na mangingisda ay nangangahulugan din ng pagiging isang magaling na tagamasid. Pagkatapos ninyong maghagis ng pain sa isang lugar, ano ang nangyayari sa paligid? Nagtalsikan ba ang mga maliliit na isda nang bumagsak ang inyong tingga? May nakita ba kayong pag-alon sa malayong bahagi na tila may lumangoy palayo? Kapag patuloy ninyong inuulit ang inyong paghagis, madalas hindi ninyo napapansin ang mga sinyalis na ito dahil nakatutok lang kayo sa inyong kamay at sa tubig sa harap ninyo. Ang pag-atras ng mga natural na nilalang sa lugar ay isang malaking palatandaan na kayo ay nagiging istorbo sa kanila. Sa halip na magpatuloy, huminto at basahin ang sitwasyon ng tubig. Ang kalikasan ay laging nagbibigay ng mga palatandaan kung tama o mali ang ating ginagawa. Kapag ang lugar ay naging sobrang tahimik at parang walang buhay pagkatapos ng inyong ikasampung paghagis, malinaw na mensahe iyon na kailangan ninyo ng lumipat at maghanap ng ibang pagkakataon. Tingnan natin ang aspeto ng kaligtasan laban sa pagkagutom. Para sa isang isda, ang araw-araw nilang layunin ay ang mabuhay at hindi makain ng mas malaking hayop. Pangalawa lamang ang paghahanap ng makakain para mabusog. Ibig sabihin, kung may pagdududa sila sa inyong inihagis na pain dahil sa paulit-ulit at maingay ninyong ginagawa ito, mas pipiliin nilang magpalipas ng gutom kaysa sa isugal ang kanilang buhay. Kahit nagaano pa kasarap or kabango ang inyong ginamit na pain, kung nararamdaman ng isda na ang kapaligiran ay may banta dulot ng palaging pagkalabog sa ibabaw ng tubig, mananatili silang nakatago. Wala silang pakialam kahit pinakamasarap na hipon o bulati pa ang inyong bitag kung ang kanilang radar sa katawan ay sumisigaw na may nakatayong malaking tao na nag-aabang sa itaas. Kailangan nating igalang ang kanilang likas na ugali ng pag-iingat kung gusto natin silang maisahan at madala sa ating hapag-kainan. Ngayon, pag-usapan natin ang diskarte ng mga profesional. Ang ginagawa ng mga bihasang mangingisda ay ang paggamit ng pamamaraan na tinatawag na hugis pamaypay or fan casting. Imbis na tumutok sa isang tuldok, hinahati nila ang tubig sa kanilang harapan na parang isang pamaypay. Ang unang paghagis ay sa dulong kaliwa. Ang ikalawa ay bahagyang pakanan hanggang sa maikot nila ang buong lugar. Kapag natapos na ang buong ikot at walang kagat, hahakbang sila ng ilang metro at uulitin ang proseso. Sa ganitong pamamaraan, nagagawa nilang suriin ang malaking bahagi ng tubig nang hindi binubulabog ang isang partikular na lugar ng paulit-ulit. Naibibigay nila ang pain sa paningin ng maraming magkakaibang isda kaysa sa ipilit ito sa iilang isda na matagal nang natakot. Ito ang sikreto kung bakit ang iba ay umuuwing maraming huli habang ang iba ay nakaupo buong araw sa iisang bato at walang nakukuha kundi sikat ng araw. Kaya sa susunod na lumabas kayo para mamingwit, hamunin ninyo ang inyong mga sarili. Subukan ninyong limitahan ang inyong mga paghagis. Magtakda ng patakaran na hanggang 3 o 5 beses lang kayong magbabato
sa isang partikular na istruktura katulad ng sa ilalim ng tulay o sa tabi ng tuod. Kung walang aksyon, pilitin ang sariling lumakad at ibaling ang atensyon sa ibang bahagi. Maging aktibo at tahimik na mananaliksik sa tabi ng tubig. Mapapansin ninyo na sa pagiging mapagmatyag at madiskarte, imbis na basta lang matiyaga, mas marami kayong madidiskubring mga lugar na pinagtataguan ng isda. Ang pag-iwas sa nakakasawang pag-uulit sa iisang pwesto ay magpapabago hindi lamang sa dami ng inyong huli, kundi pati na rin sa inyong buong karanasan bilang mangingisda. Matututo kayong magbasa ng tubig, rumispeto sa kalikasan, at manalo laban sa talino ng mga isda. Upang buuin ang lahat, maliwanag na ang labis na pagtitiyaga sa iisang pwesto sa pamamagitan ng walang humpay na paghagis ay isang malaking dahilan kung bakit tayo minsan nauuwi sa pagkabigo. Ang pinakamalaking pagbabago sa inyong pananaw ngayon ay ang pag-unawa na ang bawat pagbagsak ng inyong pain ay nagsisilbing mensahe sa mga isda. At kapag inulit-ulit ninyo ang mensaheng iyon ng magulo at maingay, ang sinasabi ninyo sa kanila ay lumayo kaysa lumapit. Sa pagbabago ng inyong diskarte, paggamit ng tamang pamamaraan sa paggalugad, at pagbibigay ng pahinga sa tubig, tiyak na mas magiging matagumpay ang inyong mga susunod na lakad. Maraming salamat sa inyong panunood at pagsama sa atin sa malalim na pagtatalakay na ito. Kung nakatulong sa inyo ang mga impormasyong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang like button. Gusto ko ring marinig ang inyong mga kwento, kaya mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Ilang beses nga ba kayo humahagis sa isang paboritong pwesto bago kayo tuluyang sumuko at lumipat? Pag-usapan natin yan sa comment section.